contestant number 3. From Dasmariñas, Cavite, isa siyang 19-year-old, 4th-year communication student. Narito na si Larnie Cayabyab. Aba, last name pa lang. Nakakatakot na. Foreboding na agad. 19 years old, 4th-year communication student. Ito ay sa college, no, Larnie? Apo. Saan mo naman nakuha yung experience mo singing? Paano mo siya napapractice? Bali, sumasali-sali na rin po ako sa mga singing contest, fiesta-fiesta po. So, as a soloist or Apo, soloist po. nakikipag-duet ka rin? Nakikipag-duet din po. Alam ba ng professor mo na nandito ka ngayon? Hindi po, absent po ako. Patingin mo para Patingin mo. Hi ma-excuse sir, hi ma'am. Baka sa faculty room, nanonood yung mo ngayon. O ma'am, sir, sandali ha, si Larnie kakanta lang. Ito, kayong kaduet, Larnie. Tignan natin. ang Asia novela diva na si Faith Cuneta. O Larnie ha, sulitin mo na pag-absent mo ha. Good luck, Larnie. Tandaan mo, just do it. Itong song na po ay naging theme song ng pinakasikat na Korean novela ng GMA, ang Jewel in the Palace. Just do it! Saang sulok ng langit kung matatapaan ka palang di natitikman sa pangarap lang na masdan. Isang lingon sa langit at isang ngiting wakas, may talang kikislaw sabay patungo sa tamang landas. Unti-unting mararating kalangitan na bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magnininig. Hawak ngayon'y tibay ng damdamin. Bukas naman sa'king pag-isip, kapiling ko'y pangarap na bituin. Ilang sulok ng lupa, may kupling nalulubay, mga sanay sa isang kahig, isang tukang pamumuhay. Isang lingon sa langit, nais magbagong buhay sa ating mga balat. Nagkasalalay ang ating bukas. Unti-unting mararating kalangitan at bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magnininig. Hawak ngayon'y tibay ng damdamin. Bukas naman sa'king
much, Larnie, and of course, Miss Faith Cuneta. Naintriga ako, Pia, pagka papikit-pikit yung mga judges natin. Ano bang nararamdaman nila? Inaantok ba itong mga to? Or talagang sinasamsam lang na talaga nila yung performance? Let's start with Ruby. Rubes, I saw you. Alam mo, nahihiya ako mag-comment kasi gagaling kumanta ng mga katabi ko eh. Hindi naman. Unti-unti. Ano ba? Hindi, pero sabi ko nga kay Alan kanina, nananalaytay sa buong pagkatao ko ang pagkainggit sa husay ninyong kumanta. Pangarap namin na makaawit ng katulad ninyo at natuwa naman kaming lahat na nandito sa inyong pag-awit. Congratulations sa inyong tatlo. Thanks, Rubes. AK. Maayos, magaling kayong tatlo. Ayos, ha? May mga nagkakatalo lang doon sa blendingan. Tsaka, pag nag-unison ka lang naman doon sa isa, sa artist, siguraduhin yung ang tunog nyo ay parang isang tao lang ang kumakanta. Walang nauuna, walang nahuhuli. Yun ang ibig sabihin ng duet. Yung. Thank you very much for that tip, AK. Aisel, isa ka pang papikit-pikit dyan? Papikit-pikit, nahuli ba? Ito ka na. Hindi naman. Hindi, siguro sa ngayon, pag tayo sumasali ng contest, para itong gera. So, mas maganda kung talagang handang-handa tayo. So, kasi nasasayang yung pagkakataon. So, yun lang. Tsaka tutukan nyo yung pagtatapos ng Buena Familia. Congratulations. Ganon. Different vlogging. Ano na tayo ngayon, ha? Thank you, Teacher Aisel. Maraming salamat, judges. Salamat din sa ating mga contestants. Tower Cats, ito na ang panahon para bumoto. Mag-text na. Mamaya malalaman natin kung sino ang panalo sa kanilang tatlo. Susunod na! 33rd week sa na at birthday pa ni Yaya Dab. Kalisere na sa pagbabalik ng Eat Bulaga. Tuloy-tuloy ang pagalingan sa first split-screen singing competition on Philippine TV. Sino kina Catherine Villaluz, Maggie Cao, Yana de los Reyes, Ruth Robosa, ang mananalo at papasok sa Elite Circle of Winners. Abangan sila sa 5th weekly finals ng Just Do It. Kilalanan natin panalo sa Just Do It. Ryan, Arabia. Thank you, George. Our Just Do It winner for today is contestant number